Oras na ng hipat, sabog. Inumin mo na, mahina siya sa alak. Ako na ang inom para sa kanya. Hindi pwede yan. Kilala lahat ang tapang ni Kuya Chen sa inuman. Nakakasira ng saya pag may taga-inuman. Mas mabuti ganito na lang. Tawagin mo na yung tagasalo mo para magpasaya sa lahat. Saka namin palalampasin ang misis mo. Yu Chen, tawagin mo na. Gusto kong makita kung sino ba talaga yan. Tagasalo mong yan. Medyo naiinlang lang kami. Hello. Hello. Yu Chen. Puntahan mo ang Enchanting Bar sa loob ng 10 minuto. Sa bar. Yu Chen, ngayon ang ika-8 anibersaryo natin. Ginawan kita ng paborito mong cake. Yu Chen. Baka naman, may surprise si Yu Chen para sa akin. 10 minuto, Kuya Chen. Tama ba ang pandinig ko? Traffic ngayon eh. Superwoman ba siya? Magte-teleport ba siya dito? Tayaan natin. Kung makarating siya sa loob ng 10, bawat isa sa inyo may utang na 20. Kung ganoon, sasali ako sa pustahan. Tatayaan ko ng 50 na hindi siya makakarating. 6. Siyam. 8, 7, 6, 5. 4, 3, Astig, Kuya Chen. Hayop kang sintador, laging sunod-sunod sa kanya. 10 minutong abis at eksaktong dumating ka. Tumakbo ka ba dito? Ako'y humahanga. Kuya Che, paano mo siya nasanay ng ganito? Turuan mo naman kami, tigil na usapan. Bayaran mo na. 50,000. Mukhang hindi ako matatalaban. Kawawang sintador. Alam mo ba kung magkanong pera ang nawala sa amin? Magpaliwanag ka. Sino ang tinatawag mong sintador? Yee. Huwag kang magalit. Natalo si Kuya Yu Chen sa pastahan at natakot siyang maparusahan ako. Kaya ipinatawag ka namin. Ayos na ang lahat. Uwi ka na. Meng Yu Chen. Anong problema mo? Biro lang. Huwag mong dibdibin. Umuwi ka na ng taxi. Ayokong isipin nila na inaabuso kita. 200, haha. Akala mo nakakatawa to. Sa ika-8 anibersaryo namin, ang boyfriend ko at mga kaibigan ay sabay akong inira. Akala nyo palabas ito. Tama na, ano? Kulang pa ba? Aminin na natin, ito ang tunay mong halaga. Sino ba ang tunay na nobya dito? At sino ang kerida? Bro Chen, talagang babaero ka. Kuya Yu Chen, sabihin mong ako lang ang nobyo mo. CJ. Isa lang ang nobya ko. Si Binibining Hao Shanshan. Tama. Hipat, pakitaan mo ng pagmamahal. Magkasama kaming lumaki, nagtagal ng 8 taon. Ngunit nang dumating si Shanshan, nagbago ang lahat. Ngayon, ako'y sintador na walang kwenta. Suko na ako. Yee. Anong meron kay Meng? Ilang taon ka ng dalaga? Pakiusap para sa nanay mo. Makipagkita sa tagapagmana ng Xiao. Siguradong siya'y bagay na bagay sa'yo. Hindi na kailangang magkita. Magpakasal na tayo. O anak kong Yee, nagbago ka rin. Maganda ang ika-18. Gawin nating kasal sa mismong araw na iyon. Ang ika-18. Dapat sana aming kasal ni Yu Chen. CJ, ikaw bahala. Hindi mo ba siya hahabulin, Iche? Galit na galit siya, mahihirapan kang patawarin. Isa lang siyang taong sobrang nagpapakatanga sa akin. Pusta, isang tawag lang, babalik yan agad. Ang numerong itinawag mo ay unavailable sa ngayon. Subukan muli sa ibang oras.
Anong silbi ng 8 taong pagmamahalan? Ang hindi minamahal ang siyang kabit. Ang singsing na ibinigay niya sa'yo. Libreng regalo lang yan. Basura na ang itinapon ko. Ang hirap sigurong paniwalaan mong maingat mong iningatan ang basura. Yee! Ako mismo ang gumawa ng singsing na ito para sa'yo. Bawat brilyante ay sariling kamay kong ikinabit. Ito ay para lang sa'yo. Sutin mo to, at akin ka habang buhay. Libreng regalo, 8 taon kong kahibangan. Naging katatawanan lang. Suli, magising ka na. 8 taong pagsisilbi, naging joke lang pala. Suli, tigilan mo na yan. Hindi ka niya minahal. Simula nang dumating si Hao Shanshan, ipinagbawal mo ang mga litrato natin sa bahay. Wala nang magkarelasyon na larawan. Kamag-anak ng pasyente? Doc, kumusta na ang boyfriend ko? Nagising na ba siya? Malubhang aksidente ang some iris sa kanyang bato, malaking pagdurugo. Kailangang matransplante ng bato kaagad. Kunin ang sa akin, Doc. Magpa-test na ako ngayon din. Pakiusap, sagipin niyo siya. Sui, masyado ba akong mabait sa'yo? Bakit mo pinapalampas ang tawag ko? Bakit ka pa sasagot? Biro lang yon, ginulo mo, ang buong bahay. Ano iyang sinusunog mo? Lumang dyaryo. Naglilinis lang. Alam ko ang laro mo. Nagpapapansit ka na naman. Ika-8 anibersaryo natin ngayon. Naalala ko. Ito, ang anibersaryo mong regalo. Dapat matuto ka kay Shanshan, maging masunuri. Tigilan ang panggugulo araw-araw. Nababaliw ka ba? Ang pagpapaubaya ko sa'yo ay isang pribilehyo para sa'yo. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Hiwalayan na tayo. Para makasama mo si Hao Shanshan, ginaganap ko na ang 1 taon na ngayon, mula nang magkakilala kami ni Hao Shanshan, magdiriwang lang kami bilang magkaibigan. Ano, tignan mo kung gaano ka maasikaso. At maalaga si Shanshan, sobra kitang pinalayo. Alam niyang kabit siya, hindi ako bababa sa ganyan. Suyay, nag-inarte ka. Si Shanshan, nagbigay ng bato sa akin. Napakabait na babae, tapos sisirain mo ang pangalan niya. Ang masamang intensyon mo ay hindi patunay ng kasamaan ng iba. Ano ang sinabi mo? Sinabi niyang, siya ang nagbigay ng bato. Tama na. Ika-8 anibersaryo natin ngayon. Ayokong mag-away tayo. Ayusin mo ang kalat mong ito, ngayon din. At yung kakalat-kalat na tinatawag mong cake. 8 taon, pare-parehong lumangkik taon-taon. Nasaan ang pagod mo? Sandali. Buksan mo sa ika-negatibo 11. Libre lang yan sa necklace. Meng Yuchen, napaka-generoso mo talaga. Anim pang araw. Meng Yuchen, minahal kita ng walang pakundangan. Ngayon, labis kong pinagsisisihan ito. Ang tagal na panahon, mula nang huli mo akong initian ng ganito. Kapag ibinalik mo na sa akin ang bato na ito, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Hindi mo ba babasahin ang kasunduan? Pang-araw-araw na gastos lang ito. Basta huwag mo nang guluhin si Shanshan. Gastusin mo kung ano ang gusto mo. Wala akong pakialam. Kaya pala, ang bilis mong pumirma ay para sa ibang babae pala. Teka. Nasaan ang singsing na pangkasal na ibinigay ko? Itinago ko na, hindi pa naman tayo ikakasal. Natatandaan ko, na labis mong kinagiliwan ang singsing na yon. Ang pagmamahal na dating nararamdaman ko, ay naging pagkasuklam na ngayon. Huwag mong isuot kung ayaw. Alam kong may malasakit ka pa, kuya. Ito ang gantimpala mo. Nakausap mo na ba si Ate Sui? Paano kung tumanggi siya?
Yi. Sa ika-18, papadala ako ng kumpanya sa ibang bansa. Ang ating kasal, baka kailangang ipagpaliban. CJ, may plano rin ako sa araw na iyon. Ano pa ba ang mas importante? Halo. Ako ang tagapangasiwa ng inyo mga paghahanda para sa engagement banquet. May tumawag mula sa inyong fiancé na hilinging palitan ng pangalang Sui ng pangalang Hao Shanshan. Kumpirmasyon lang po. Ipagpatuloy niyo na. Dagdagan, tulungan mo ako. Maghanda ng seremonya ng engagement. MS, Suo, medyo saglit na po ang pagpaplano nito. Hindi na kailangan ng plano. Gaya lang ng engagement banquet. Ang laki at estilo nito. Gawin sa palapag sa itaas ng Ang mga pangalan ay Sui at Xiao, Z, Sui at Xiao. Ayusan ko ang pera sa WeChat. Naiintindihan ko. Ano pa ba ang mas importante kaysa sa engagement natin? Kasi magpapakasal ako sa araw na iyon. Kaya hindi ako makakadalo sa engagement natin. May kasal kasi ako na kaibigangan na pupuntahan. Ay, ayos pala. Akala ko tatanggi ka pa. Lanan, babawi ako sa'yo. Kung magpapakabait ka, siguradong magkaka-engagement tayo. Meng Yuchen, 8 taon tayong nagtagpo. Hindi ko inakalang gagawin mo to. Niloko mo ako, tinapakan mo ang pagmamahal ko, pinalitan mo ang engagement banquet na pinaghirapan kong ihanda. Naalala mo ba ang nararamdaman ko? Ikakasal ka na? Hindi ko ba nasabi sa'yo na antala ang kasunduan? Bakit ngayon ka titingin ng kasuotang pangkasal? Ikakasal na ako. Ngunit ang lalaking pakakasalan ay hindi ikaw. Kailangan din nating mamili. Maya-maya pa ang oras para dyan. Tumingin ka kung gusto mo. Yuchen, mahal, pupunta ka ba? Namimiss na kita. Kung hindi ka darating, hahanapin kita. Yi, may trabaho akong asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Hello, sino po ito? Yi, ito ang iyong nobyo, si Shawa. Ayon sa nanay mo, nakatakda tayong magsubok ng damit, sunduin na kita. Hindi na kailangan. Magkita na lang tayo sa bridal shop. Pamilyar. Ang boses na ito. Meng Yuchen, sa oras na mabasa mo ito, may asawa na ako. Ito ang utang mo sa akin. Meng Yuchen, wala tayong kinabukasan. Mula ngayon, narito na sila, lahat humanda na. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang hipag? Yu, hindi ba ito? Alalay ni Emerchen. Ang kapal mong makigulo sa kasal. Wala kang hiya. Eksakto. Akala mo karapat-dapat ka sa kanya? May iba na siya. Tigilang ang pananakot sa kanya. Wala kang respeto sa sarili. Mawalang galang na. Nandito ako para magpakasal. Paraan mo ako. Ang kapal ng mukha. Isa ka lang tauhan ni Chen. Sunod-sunuran sa kanya at umaalis kapag pinapauwi. Nakakahiyang ipagmamalaki mo to. Makinig kayo. Hindi namin hahayaang wasakin mo ang kasalang ito. Bilis, tawagin si Kim Chen. Ulitin ko, nandito ako para magpakasal. Hindi si Meng Yuchen ang lalaking ikakasal. Huwag kayong magmalaki. Walang naniniwala sa'yo. 8 taon mo siyang hinabol. Hindi ka mag-aasawa ng iba. Pagdating niya, pagsisisihan mo to. Walang hiya ka, sinadya mong magdamit ng ganyan, para hiyain ako. Kaya pala, mabilis kang pumayat. Plano mo pala ito, gusto mong ipakasal ako sa'yo. Panaginip mo yan. Kuya Yuchen, ito ang araw ng kasal ko. Bakit nandito siya? Nakadamit ng ganyan, binibigyan mo ako ng kahihiyan. Sui, magpalit ka ng damit. Ngayon din, kung hindi. Nandito ako para magpakasal. Hindi ikaw ang lalaking ikakasal. Mga pangarap mong katawa-tawa. Anong ibig sabihin niya? Dilat ang mga mata mo. Sui, sinisadya mo ba to? Sisiraan mo ang engagement party natin. Sisiraan mo sarili mong kasal. Naririnig mo ba sarili mo? Anong kalokohan to? Sabi mo mag-abroad ka para sa hindi ka makakasal sa akin. Bakit ngayon, ikakasal ka kay Shanshan Hao? Anong kabaliwan to? Ano nang nangyayari dito? Sino ang ikakasal kanino? Sino ang magpapakasal? Narinig kong si Kuya Chen pakakasalan si Sui. Biglang nagbago kay Shanshan. Kaya pala nagwawala siya. Sino makakatiis nito? Kuya Yuchen, nandito na ang lahat ng bisita. Pumasok na tayo. Ang pagpunta niya dito, pakitang tao lang para hiyain tayo. Panghahamak na taktika. Sui, minaliit kita, aabot ka pala sa ganito, para lang sakin. Pero, ang desperado mong ugali, nakakadiri talaga. Maniwala ka man o hindi, nagpakasal ako ngayon dito.
pakinggan ninyong lahat. Mabilis na inayos ang kasal. Walang ipinadalang imbitasyon. Engagement ni Meng Yuchen sa ika-negatibo 8 palapag. Kasal ko sa ika-negatibo 9 na palapag. Lahat kayo ay welcome. Masaksihan ang kasal ko. Sabi nila, nasa taas ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Swerte ni Sui, na pangasawa si Xiaozi. Kwento nila si Xiaozi, may matagal nang nawalang pag-ibig, hindi nagpakasal dahil sa kanya. Si Suri kaya yun? Pwedeng-pwede. Matagal nang magkalapit ang pamilya nila. Nagtitipon ang dalawang makapangyarihang angkat. Maraming elite ng Jiangcheng dadalo. Talagang, parehong pamilya. Seryoso sa pagkakaisang ito. Hindi naman seryoso yon. Hindi pwedeng mangyari. Peke lang lahat to. Kung maniniwala ka, magagamit ka niya. Nakatingin lahat sa atin. Magpakabait ka ngayon. Shanshan. Titignan ko sa taas, hindi ako mapanatat. Huwag. Kung aalis ka, at iiwan ako, anong gagawin ko? Nakikiusap ako. Hintayin matapos ang engagement. Sige na. Hindi, huli na ang lahat. Meng Yuchen, tigil ka dyan. Tumigil. Ang tapang mo. Ginagawa mo na naman ang dating kalokohan mo. Ginagawa mo lang para pansinin kita. Kuya Yuchen, hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng ito ay kanyang pakana. Naghihintay silang lahat sa baba. Umuwi muna tayo kasama ko. Tapusin na natin ang kasunduan. Sige na. Ang lakas ng loob niyang manguyam sa akin. Hindi ito magtatapos dito. Sui. Ito ang wedding venue mo. Inangkat mo lang sa akin. Ikaw ang may gawa ng eksenang ito para gumanti sa akin. Hindi ba? Nag-iisip ka ng masyado. Wala lang talaga akong oras. Kaya ginaya ko na lang ang sa iyo. Saka, ang engagement party na ito, ako lang ang nag-ayos nito. Sa hirap at pagod, may naambag ka ba? Anong karapatan mong husgahan ako? Alam ko. Ang pagpapalit ng pangalan sa kasunduan para kay Hao Shanshan ay pagkakamali ko. Ngunit, dahil lang sa maliit na bagay, ginawa mo itong malaking issue. Ang 8 taon nating relasyon, walang halaga, sa'yo. Maliit na bagay, pinabayaan mo ang nobyam para sa ibang kasunduan. Ano ba ang mahalaga? Ang mga pakikitungo mo kay Hao Shanshan, hindi ko pinapansin. Wala akong pakialam. Sui, nag-inarte ka na naman. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kaibigan lang si Hao Shanshan. Pero ikaw, nagdamit ka ng pampukaw ngayon. Ginulo mo ang lahat. Inimura tayong dalawa, sa harap ng lahat. Mag-sorry ka kay Shanshan ngayon din. Ano? Mag-sorry sa kanya? Ano ang gagawin mo? Sinira mo ang sandali ko. Inagaw mo ang atensyon. Walang pag-sorry. CJ, kalimutan mo ang pagpapakasal sa akin. Tama na. Sawa na ako sa mga banta mo. Pakasal ka kanino mo gusto. Wala iyon sa akin. Magsisimula na ang kasal. Ayokong magkamali ng akala ang nobyo ko. Sui, hindi ka pa rin tanggap. Nasaan ang fiancé mo? Nasaan siya? Mukhang tinalikuran ka niya, no? Kung di ka sasama ngayon, ikaw ang laluhod sa hihingi ng awa. Magmamakaawa ka sa huli. Anong kayabangan mo? Tapos na tayo. Sino pakakasalan ko? Wala kang pakialam. Ituloy mo yan, ikaw mapapahiya. Ginulo mo ang araw na ito. Sinira mo pa ang kasunduan para guluhin ang kasal ko, para mabalik mo ako. Humingi ka ng tawad kay Hao Shan. Baka patawarin kita. Hindi ba ito si Meng? Kung bisita ka sa kasal ni I, sasaluhin ka namin. Pero kung magkakagulo ka, hindi kami magpapatalo. Tito, tita, anong ginagawa niyo dito? Hindi naman siguro. Magpapakasal ka talaga? Totoo ba o peke? Kasal ni I. Bakit kami magsisinungaling? Akala mo wala nang iba. Mas better kaysa sayo. Tito, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagkaroon lang kami ni I ng konting di pagkakaintindihan. Pero sigurado ako na matutuloy ang kasunduan bukas. Impossible. Magpapakasal na siya ngayon. Sobrang hirap na ang naranasan niya sayo. Naka-move on na siya. At masaya na. Nagsimula na siya ng bago. Tanggapin mo na. Tingnan mo ang sarili mo. Wala akong dahilan para magsinungaling. Umalis ka na para sa kasunduan habang may oras ka pa. Sui, inamin ko, nagkulang ako sa iyo nitong mga nakaraang araw. Pero, walang dahilan para idamay pa ang mga magulang. Sa pantasyang ito na ginagawa mo, wala na sa lugar ang lahat ng ito. Ang napagkasunduang kasal ng mga angka nating Su at Xiao, ay pinagpasyahan pa ng ating mga ninuno. Tapat na naghintay si Susu sa iyo, at tumangging sumang-ayon sa iba. Sa palagay mo ba nagbibiro kami? Sa bagay na seryosong gaya ng kasal, napagkasunduang kasal, 8 taon na tayong magkasama. Paano naging posible na, hindi ko alam ang usapang ito? Ayaw ko nang makipagtalo pa, mapagkasunduan man o hindi. Wala na akong pagmamahal sa'yo, at wala ka rin naman sa akin. Tigilan mo na ang pagsamahan ako.
Paanong nangahas kang pagdudahan ang aking pagtatalaga pagkatapos kong iwan ang ating kasunduan? Saan napunta ang 8 taong pagsasama natin? Meng Yuchen. Sino ba talaga ang nagkanulo sa ating relasyon? Hindi mo naman talaga balak pakasalan ang lahat ng pagpapanggap mong ito. Para kanino ba talaga? Wala namang anuman sa pagitan namin ni Hao Shanshan. Kahit nagsiselos ka man, hindi dapat mong gawing palabas ang lahat dito at ako'y ilagay sa kahihiyan. Meng Yuchen, ano ang ibig mong sabihin nito? Maliwanag mong ipinangako ang pakikipagkasundo. Ngayon ipinagtatabuyan mo ako dahil lang sa kanya. Baka naman, naghain ng sarili sa problema siyang dalawahin. Manahimik ka. Nagdulot ka na ng sapat na gulo at nagtanghal ng palabas. Bumalik ka na ngayon sa akin. At palalampasin ko na ang mga ginawa mo ngayong araw. Bumalik kasama mo? Pasensya na at nahuli ako. Okay ka lang ba? Maganda ang iyong nobya. Sino ka ba? Kami ng girlfriend ko. Wala kang karapatang manghimasok. Pagpapakilala. Ito ang aking nobyo. Palagi palang gusto ng nanay ko na magpakasal. Ikaw pala ang napili. Naalala ko noong bata pa. Araw-araw kitang sinusundan. Tinatawag kitang kuya. Naalala mo, akala ko nakalimutan mo na. Ano sa palagay mo? Tungkol sa napiling mapapangasawa, satisfied ka pa ba? Pinadeliver ko na ang wedding dress sa bahay mo. Kami niya. Wala nang relasyon sa pagitan namin. Maaasahan mo. Pagkatapos ng kasal, hindi na makikipag-ugnayan sa kanya. Makakasiguro ka, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Niloloko mo na naman ako. Kumuha ka pa ng artista para magpanggap. Napakahalata ng pag-arte. Tigilan mo na ang pagpapahiya. Hindi ako katulad. Pag mahal, mahal. Pag hindi, hindi. Malinaw na manghiwalay na tayo. Pero wala kang lakas ng loob na tanggapin. Hindi ako pumayag. Hindi tayo maghihiwalay. Tanungin mo ang buong syudad. Sino ang hindi nakakaalam? 8 taon tayong magkasama. Hindi ka mag-aasawa ng iba kundi ako. Pwede bang tumigil ka na? Hanggang ngayon, akala mo pa rin ako ang para sa'yo. Wala nang pag-asa. Nakahanap na ako ng taong makakasama ko ng lubusan. Habang buhay, sana'y huwag ka nang magpakita sa harap ko. Sui, minaliit kita talaga. Ginagawa mo lahat ng ito para lang makasabay sa akin. Grabe ka talaga. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ulitin ko, magpapakasal na ako. Malinaw ba? Tapos ka na ba? Kami ni Shanshan, pansamantala lang yun dahil lang sa konting bagay. Magpapakasal ka sa iba. Umalis na tayo. Iuwi na kita. Sabi ni, ayaw na niyang makita ka. Kung hahawakan mo siya ulit, pupugutan kita ng kamay. Kuya Yuchen, hindi ka niya mahal. Lahat ng ginawa niya para lang gumanti sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tumigil ka. Kung magpapatuloy ito, pagtatawanan ka na lang. Malapit nang magsimula ang kasal ko. Umalis ka na. Sui, ang 8 taong relasyon natin, hindi basta mawawala. 8 taon tayong nagmamahalan, parang binigay ko lang sa aso. Sa ilalim ng mga bulaklak, lahat ay maganda. Ang pagmamahal ko'y masisilay. Sa taong pipiliin ko, ito'y halaga ko, hindi sa'yo. Ang taong nais ko makasama habang buhay, ay siya na. Pinilit ka ba ng magulang mo? Yi, sama ka na sa akin. Walang pumilit sa akin. Sarili kong desisyon ito. Gising ka. Ang pakasal sa kanya, hindi magdudulot ng ligaya. Karapat dapat ba siya sa'yo? Hindi man. Ikaw ba ang karapat dapat? 8 taon tayong Gaanong katagal mo nakilala si Hao Shan? Pero ang puso mo'y ibinigay mo sa kanya. Yi, paliwanag ko ng paulit-ulit. Kasama ko si Hao Shan para lamang bayaran ang kanyang donasyon ng bato. Ito ba'y pangingutya mo? Donasyon niya? Pakita niya nga. Dok. Ang doktor mismo ang nagsabi, kahit hindi ka maniwala sa akin, manalig ka naman sa doktor. Tama na. Si Shanshan mismo ang nagbigay ng bato sa akin. Ikaw naman, Sui, ano ba nang nagawa mo kundi ng gugulo? Hindi ka ba nahihiya sa sinabi mo nung naaksidente si Yi? Kayo ng mga kaibigan mo. Nagtawanan sa kanya. Yung cake na iniluto niya para sa'yo, itinapon mo lang. Nagpuyat siya at naghirap sa paghahanda ng kasal. Nagpakasal ka sa iba. Ni minsan ba'y naisip mo ang nararamdaman ni Yi? Binigyan mo ba siya ng respeto at pagmamahal? Ngayon nagsisisi ka na, sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat. Nagsisinungaling ka. Sino ka ba para humusga sa akin? Isa ka lang namang binayarang aktor na hanap niya. Yi. Hindi naman ganoon ang samahan namin ni Shanshan. Tigilan mo ang pagbanggit sa kanya. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Bulag ka ba? Wala ka bang nararamdaman? Sigurado ka ba siya ang donor ng bato? Ano? Hindi naman talaga. Sui, paano ka naging ganito kasama?
Alam mong mabuti na nagmamahalan kami ni Yuchen. Sinadya mong sirain ang kasal namin. Ngayon kinansela na niya. Masaya ka na ba, Hindi pa sapat ang gulo mo. Lumabas ka na ngayon din. Yuchen? Buntis ako. Ano? Buntis ako. Pababayaan mo ba talaga ako? Para sa anak natin. Tuluyan na natin ang seremonya sa baba. Nakikiusap ako sa'yo. Kung nagsisinungaling ka man, Bakit ako magsisinungaling? Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Pero pinili mo siya kaysa sakin. Kung buntis siya, hindi na kailangang guluhin mo pa kami. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo. Wala nang komunikasyon. Kailanman. huwag, Yi. Hindi akin ang bata. Aalis tayo rito. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay sa Jiangcheng. Sa ilang taon ko, hindi pa ako nakarinig ng ganun kakapal na salita. Sawa ka na ba sa buhay? Hinahamon mo si Lord Xiao? Yi. Alam mo ba kung anong klaseng lalaki siya? Ang buong imperyo niya sa negosyo ay itinayo sa pag-apak sa kapwa para umangat sa posisyon. Hindi ko hahayaang makasama mo ang ganyang klaseng tao. Huwag humusga na batay sa chismis. Maniwala ka sa puso. Wala kang pakialam sa buhay ko. Sana kayong dalawa ni Shanshan ay magsama habang buhay at magkaanak ng marami. Maniwala ka sa akin, wala talaga akong kaalam-alam tungkol sa bata. Anak natin ito. Nangako ka ng tahanan para sa anak natin. Nakalimutan mo na ba? Tumigil ka. Paalisin niyo sila rito. Kung makita pa kita, malapit sa akin o sa asawa ko, di ko mapapangako na buhay kang aalis. Natakot ka ba? Nakuha nila ang nararapat. At saka, ikaw, matigas ang pagkatao mo. Pero mabuti ang puso. Oras na para sa seremonya. Magsimula na ang kasal. Binibining Suyi, tanggapin mo ba si Ji Xiaozi? Sa hirap man o ginhawa, Ginoong Xiaozi, tanggapin mo, oo. Yi. Yi, buksan mo ang pinto, Yi. Meng Yuchen, kasal na siya. Gising na. Bakit mo sinabi kay Yi tungkol sa pagbubuntis? Ha, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako iiwan ni Yi. At paano ka nabuntis? Ginagawa mo akong bita. Pipilitin mo akong pakasalan ka. Makinig kang mabuti. Panaginip mo na lang yan. Ano ang sinabi mo? Anak mo yan sa laman at dugo. Ang anak lang ni Yi, ang tunay na akin. Kailangang ipaaborsyon ang sanggol. Kasal na ngayon si Suyi. Papatayin mo anak natin para sa kanya. Meng Yuchen, wala kang puso. Binabalaan kita. Magaganap ang aborsyon ngayon din. Walang diskusyon. Umalis ka. Doktor. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Narito ang medical report niya. Malusog ang kanyang pangangatawan. Sigurado ka bang ititigil ang pagbubuntis? Isang bato na lang ang meron siya. Ang operasyong pang-aborsyon, maaaring magdulot ng malubhang epekto. Nagkakamali ka ba? Ang pasyenteng ito ay kumpleto ang 2 bato. Kuya Yuchen, namatay ako sa takot. Nakagising ka rin. Buti na lang tugma ang ating mga bato. Maayos ang naging operasyon. Binigyan mo ako ng bato. Hindi ko ito malilimutan. Hindi pala si Shanshan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya Yuchen, pakiusap, nakikiusap ako. Dahil ako ang nagligtas sa buhay mo, patawarin mo na ako. How Shanshan? Ano nung lakas ng loob mo? Nagpanggap kang nagdonor ng bato sa akin. Sinungaling ka, hindi mo ako binigyan ng bato. Bakit mo ako nilinlang? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakaratay ka sa aksidente. Muntik ka nang mamatay. Ako ang nagbigay ng bato. Binigyan ka ba ng babae ng mas maraming kasinungalingan? Hanggang sa huling hininga, di ka ayaw. Tignan mo. Tignan mo ito. Masdan mong mabuti. Kuya Yuchen, hindi ko sinadya na lokohin ka. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sobrang mahal lang kita. Takot akong mawala ka. Pakiusap, alang-alang sa ating anak. Patawarin mo na ako ngayon. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa ng medical report na ito, hanggang kailan mo ako paglulolohin? Gusto kong sabihin noon pa. Natatakot lang ako na di mo ako patawarin. Hindi ko talaga. Sinadyang lokohin ka. Tama na. Ang tanging dahilan kung bakit ako dahil akala ko, nagbigay ka ng bato sa akin, hindi sana ako, nagpakasama sa'yo kung alam ko, hindi sana ako iniwan ni Suyi.
Kaya, Kuya Yuchen, mahal na mahal kita. Si Suyi kasi, anong maganda sa kanya? May asawa na siya. Anong ginagawa mo? Hindi niya nga iintindihin. sinasabi ko na nga. Kapag hiniwalayan kita, babalik agad si Suyi sa tabi ko. 8 taon tayong nagsama. 8 taon. Lahat ng meron siya ngayon, panggap lang niya yan para sa akin. Naiintindihan mo ba? Pwede bang tigilan mo na ang paglokohan ng sarili mo? Hindi mo ba talaga ako mahal? Kung hindi mo ako mahal, bakit mo pa ako binigyan ng singsing? Kwintas. Samahan ako magsuot ng damit pang kasal. Bakit lagi kang nandyan? Sa mga sandaling kailangan kita, bigla ka na lang sumusulpot sa harap ko. Ginawa ko lahat to para mabayaran ang pagligtas mo sa buhay ko. Eh ikaw, anong ginawa mo? Nagsinungaling ka. Kung wala ka talagang nararamdaman para sa akin, bakit ka pa sumiping sa akin ng ilang beses? At nabuntis mo ako, hindi mo talaga mahal si Suyi. Ako ang mahal mo. Tumigil ka nga sa pagsasalita. Wala akong kailangan. Hindi ko kailangan magpakasal. Gusto ko lang ang anak natin. How Shanshan? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako iniwan ni Suyai. Kasalanan mo lahat to, alam mo ba yan? Hindi pwedeng mabuhay itong sanggol. Gawin mo na. Huwag. Meng Yuchen, kanino ka pa ba nagpapanggap ngayon? Si Suyi, hindi na siya babalik sa'yo. Huwag mong pakialaman ang anak natin. Yi, ang ating kasal. Alam ko na ang katotohanan. Si Shanshan ang nagsinungaling sa akin. Ang mga gawain mo ay wala akong pakialam. Pinatigil ko na ang pagbubuntis. Pwede ba tayong magsimula muli? Meng Yuchen, napakabastos sa tuwing lumilitaw ka. Naaalaala ko kung gaano ako katanga noon. Ang nangyari kay Shanshan ay isang pagkakamali lang. Nagkamali lang ako na pwedeng magawa ng kahit sinong lalaki. Bakit ba? Hindi mo makalimutan yon? Wala akong interes sa drama. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Kailan mo titigilan to? Pwede nating ulitin ang kasunduan. Hanggang kailan mo to itataguyod? Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang sisi mo. Wala ka ng pag-asa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ano ba ang gusto mo? Bitawan mo ako. May asawa na ako ngayon. Kung babastusin mo pa ang asawa ko, hindi ako magpapatalo. Isa ka lang artista na kinain niya. Masaya ka pa ba sa role? Lumabas ka. Ano ngayon? Tanggapin mo man o hindi ang kasal ko ay totoo na. Suyai, kung sasama ka sa kanya ngayon, hindi kita patatawarin. Meng Yuchen, huwag mong isipin. Hindi ba ito galing sa ating pagkabata? Ito na ba iyon? Iningatan mo ito hanggang ngayon? Sino ang mag-aakala? Ang hiling nating magkabata ay matutupad pala. Kuya, ikaw na ang lalaking ikakasal. Ako naman ang bride. Tulungan mo akong isuot ang singsing. Ayan na, kasal na tayo ngayon. Hindi ko inakalang tatali tayo ng tadhana. Ang mga biro nating magkabata, naging totoo pala. May nabalitaan ka ba? Bakit ang tahimik? Ikaw at ang chismis mo. Kakasal lang ng bagong kasal. Ano ba ang nagmamadali? Kung hindi ka nababahala, sino ba ang nagmamakaawa para sa mga apo? Tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyo dito? Nini mahal, naipakasal din namin kayo. Ang ating syawa ay naghintay ng maraming taon. Sulit naman ang lahat. Kailan nyo ba? Bibigyan kami ng malusog na apo. Pasayahin nyo naman kami. Nanay, Tita. Nanay, tama si nanay. Gusto ko rin ng anak. Mabuti, mabuti. Makakatulog na kami ng mahimbi. Talaga bang aalis ka na ngayon? Meng Yuchen, magkasama tayong lumaki at nagtagal tayong 8 taon. Pero nang dumating si Hao Shanshan, lahat nagbago. Plano mo na palang akong iwan noon pa. Buksan natin sa ika-negatibo 18. Bakit ikaw pa ang napili? Yi. Ano na naman ang problema? Sumasakit ang tiyan ko. Baka may kinain akong masama. Ang pag-iling-iling mo ay nakagising sa akin. Matulog ka na lang sa sofa.
mismo nagluto ng almusal mo. Tikman mo nga. Yo-Chen, masama pa rin ang pakiramdam ko. Sa susunod na lang ako kakain. Huwag mo na akong utusan. Magluto ng almusal pa. Sayang lang ang pagluluto ko. Ano ba ang diferensya mo? Yung sakit ng tiyan mo noon. Hindi pala simpleng sakit, kundi kidney transplant. Yee. Pasensya na. Siyasatin mo para sa akin. Ang medical reports ni Suyai, hanapin mo rin. Lahat ng nagtago sa transplant, investigahan lahat. Yi, pwede ba tayong mag-usap? Wala nang pag-uusapan. Pasensya na, Yi. Naparito ako para humingi ng tawad. Alam ko na ang lahat. Sa'yo pala galing ang bato ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinubukan kong sabihin sa'yo. Nakinig ka ba? Ikaw pa ang nagsabi. Sa lakas ng pangangatawan ko, saan ako nagka-transplant? Yang mga duwag, na tulad ni Hao Shanshan, mga plastic na ang magdodonate ng bato para sa'yo. Bulag talaga. Nilinlang niya ako. Yi, hindi ko siya mahal. Dapat paniwalaan mo ako. Ang pag-transplant ng bato ay hindi biro. Alam mo ba ang sakripisyo nun? Kung sana, pinansin mo si Yi. Di mo sana, napalampas na, kalagayan niya. Nagmamalaki kang mahal mo siya, pero ang pag-ibig mo, hindi lang kulang, kundi peke pa. Ang kapal mo. Sino ka para husgahan? Artista ka lang na pinauso niya. Wala kang kwenta. Ikaw ang walang karapatang magsalita. Lumayo ka sa amin. O gagawin kitang mawala. Meng Yo-Chen, sinabi ko na sa'yo ng ilang beses, tapos na tayo. Mag-asawa na kami, na tunay na nagmamahala. Tigilan mo yung pagpipili ng pekong pagmamahal mo. Nandidiri ako sa'yo. Mahal. Hindi mo pa nga siya kilala. Isa lang siyang artista. Paano mo nasabing asawa mo siya? Tingnan mong mabuti. Legal kami. Mag-asawa. Yi, mas pipiliin mong magpangga. Aling mata mo ang nagdududa sa peking certificate. Kung ayaw mong maniwala, pwede tayong magparehistro sa... Wala akong oras para dito. Yi, nagkamali ako noon. Pero ang 8 taon nating pagsasama, mabubura mo ba lahat? 8 taong pagmamahal. Panaginip lang pala ang lahat. May asawa na ako ngayon. Pakawalan mo na ako. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong bawiin ko ang mga pagkakamali ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapagpatawad. Ang utang ay dapat bayaran. CJ, Yi, gagawin ko. Ibibigay ko lahat ng gusto. Mag-set tayo ng operasyon sa pagpapalit ng bato. Ano? Gusto mong bumawi? Ibalik mo ang bato ko. Mag-ooperahan tayo sa loob ng 1 linggo. CJ, ibabalik ko lahat. Ito ang utang ko sa'yo. Pero Yi, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ang donasyon mong pinirmahan, nasa mesa mo na. Sa susunod na pagkikita, sa operating table na tayo magkita. Pagkatapos ng operasyon, magkakasalat. Hindi mo ba i-check ang kontrata? Pera lang naman to, diba? Basta huwag mo nang gambalain si Shansha. Gastusin mo kung ano gusto mo. Hindi kita pipigilan. Direk Meng, nalaman namin, doktor ang magdodonate ng bato. Anong ginagawa mo rito? Kung malaman ito ni Yu-Chen, lagot tayong dalawa. Mga tauhan ni Boss Meng ay papalapit na sa akin. Wala akong choice. Kaya napunta ako rito. Bigyan mo pa ako ng 1 milyon. At mawawala na ako sa Genshin. Hindi na kita aabalahin pa. Nababaliw ka na ba? 1 milyon. Wala akong ganoong kalaking pera. Lumabas ka na ngayon din. Yu-Chen, dumating ka para makita ako. Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Hindi ba? Kakakonsulta lang ng doktor sa akin. Ayos na ang lahat ngayon. Pwede ka nang umalis. Huwag kang gagalaw. Hoy, Yu-Chen, anong ginagawa mo? Doktor siya. hindi na magtatagal. Teka, Boss Meng. Mahabag po kayo sa akin. Wala talaga akong alam dito. Pakiusap, huwag mo akong sakta. Aray, magsalita ka na ng maayos. Kung hindi, meron akong paraan para pagsalitain ka. Siya ang may pakana. Binigyan niya ako ng 1 milyon para magsinungaling sa'yo tungkol sa pag-donate niya ng bato. Boss Meng, naiipit ako. Pinalo niya ako para gawin ito. Ano pa?
May iba pa bang dapat malaman? Ito lang talaga ang mga ginawa ko. Ngayon sabihin mo sa akin. Pagkatapos ng pag-transplant kay araw-araw siyang nagsusuka at sumasakit ang tiyan sa gabi. Ito. Si Hao Shanshan ang may gawa. Siya ang nagsabi noon. Inutusan niya kaming hindi patawarin si unti-unting pahirapan siya. Kaya binigyan namin siya ng mga gamot na hindi hiyang sa kanya. Ang pagsusuka ay side effect ng mga gamot na yon. Ang bato ni Suyi ay malapit nang masira dahil dito. Yu Chen, wala akong kinalaman dito. Hindi ko nga siya kilala. Mayroon akong mga transaksyon at chat history kasama siya. Siyang lahat ang may plano. Nagkamali po ako. Dahil inamin ko na ang lahat, huwag niyo po akong kailangan ko ang trabahong ito. Ginanyan mo si Suyi, magtatrabaho ka pa rin. Karapat dapat ka bang doktor? Wala ka bang puso? Ikaw, dalhin niyo siya sa kulungan. Pagtuusan niyo siyang manatili doon habang buhay. Teka. Pakiusap, wag, ayaw kong mapunta doon. Pakiusap. Teka, Ginawa ko lang to dahil mahal kita, Yu Chen. Natatakot ako magnakaw sa'yo, si Suyi. Salbahing babae ka, ano pang masamang ginawa mo kay Yi? Yun lang talaga. Walang pusong bruha ang ginawa mo, muntik nang pumatay sa kanya. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Wala nang iba, yun na ang lahat. Anong lakas ng loob mo? Ang hirap na tiniis ni Yi, daranasin mo rin ang kapalaran niya. Mga bodyguard. Painumin mo siya ng gamot, isang tabletas araw-araw. Walang pagkukulang. Opo, sir. Yu Chen, alam kong nagkamali ako. Pakiusap patawarin mo ako. Patawarin kita. Panaginip mo yan. Ang sipag mong magtrabaho nitong mga nakaraang araw. Ito ang luto ko para sa tikman mo at subukan mong magustuhan. Sobrang pagod ako sa trabaho. Kapag hamu pa na ang lahat, babawi ako sa'yo. Tuparin mo ang pangako mo. Oo nga pala, ang pangalan ng bagong kumpanya. Ako'y nagdesisyon na. Ito'y tatawagin, Yuya. Ang clutch naman yan. Cliché. Hindi naman, ang pagkikilala sa'yo, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Kapag naging pampubliko na ang kumpanya, aalok kita ng kasal. Gagawin kita, pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit hindi ako ang katabi mo ngayon. Ngayon, ang aming kumpanya ay pampublikong kumpanya na at narito. Nais kong pasalamatan ng isang tao sa hindi mabilang na beses na gusto kong sumuko. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ang taong ito ay Hao Shanshan. Ayos ka lang ba? Kuya, masakit yan. Kung ulitin mo yan, maghanda ka ng resigmasyon mo. Yeye, nasira ko ang pangako ko. Ang utang ko sa'yo. Babawi ako ng paisa-isa, makalipas ang 1 linggo. Kahit na may mahanap o wala tayong kidney donor, ibabalik ko ito sa'yo. Hao Shanshan, tapos na tayo. Pwedeng tigilan mo na ang pagtawag sa akin. Yu Chen, kuya, ako lang ang tunay na nagmamahal. Pwede ba tayong magsimula ulit? Dadalhin ni Xiaozi si Suyi sa auction para bumili ng singsing. Patuloy ka pa rin, umaling sa kanya. Hanggang kailan? Ano ang sinabi mo? Alamin mo ang schedule ni Xiaozi. Direktor Meng, ngayon, ang grupo ni Xiao, si Young Master Xiao Zi magdadala kay MS, Suiza, charity auction, isang diamante, may nakakabit na, 520 na, singsing sa wedding dress, may chismis na, gagastos si Direktor Xiao, para sa asawa niya, para bilhin ng wedding dress. Kunhan mo ako ng Salamat, Ginoong Xiao, sa matatag na suporta. Sa charity auction na ito, ang inyong mapagbigay ng mga donasyong koleksyon ay malaking tulong sa aming adhikay. Taos-pusong pasasalamat ng mga cancer patient. Ang mga bagay na ito ay pinili ng aking asawa. Ang auction event na ito ay kanyang buong inisyatiba. Siya ang dapat pasalamatan. Namatay ang lolo ko sa cancer. Nais ko lang makatulong sa mga pasyente. Maaasahan ninyo, ma'am, lahat ng kita ngayong ay buong-buong idodonate sa mga cancer patient. Bakit ka nandito? Kailangan ba namin siyang paalisin? Wag na. Magsisimula na ang auction. Wala nang gulo.
Ang pagsama ko kay Shanshan Hao ay pagkakamali ko. Kung manalo ako sa gown bid, bibigyan mo ba ako ng panibagong pagkakataon? Paumanhin, at nahuli ako. Bakit ka nandito? Lumabas ka na. Yu Chen. Birthday ko ngayon. Pumunta ka rito, para lang sa akin. Alam kong, may pakialam ka pa. Umalis ako sa ospital, para agad hanapin ka. Huwag kang magpanggap. Hindi ako narito para sa'yo. Tapos na tayo. Nangako ka, na magsasama tayo, sa bawat birthday. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Ang auction ay magsisimula na. Tumahimik ka, manatili ka, at huwag. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Kung magkakagulo ka, pagsisihan mo yan. Huwag kang mag-alala. Magpapakabait ako. Ang unang item ngayon ay isang bangkang selado na may agad mula panahon ni Qian. 1,000,000. May mas mataas pa ba? 2 milyon. 3 milyon unang tawag. Pangalawa. Pangatlo. Sold, binabati kita Ginoo sa pagwagi nitong art piece sa halagang 3 milyon. Ang huling item ngayong araw ay isang kasuotang pangkasal na may 520 brilyante diamanteng nakakabit mula sa koleksyon ng British Royalty. Bawat diamante ay kinapit ng manuman ng mismong taga-disenyo. Ang 520 diamante ay sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Sana'y matagpuan ng nagwagi na makakuha nitong kasuotan ang tunay na kaligayahan. 1,000,000. 4 na milyon. 1,000,000. 20 milyon. 30 milyon. 50 milyon. 80 milyon. Xiao Z, babawiin ko si Loko talaga to, 80 milyon para lang. Sa damit pangkasal, Sinto-sinto sa pag-ibig, binili niya to para sa minamahal niya. mukhang determinado ang Ginoong itong manalo, kaya't binabati natin siya. Sa pagkakamit ng kasuotan, sa halagang 80 milyon, may huling mensahe po ba? Itong kasuotan, para sa'yo ito. Alam kong nasaktan kita ng maraming beses, pero nagbago na ako. Papatawad pa ba? Yu Chen. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka sa akin na bibilhan mo ako ng pinakatanging damit pangkasal sa buong mundo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Anong ginagawa mo? Hindi kita kakilala. Ako ang bumili nito para sa'yo. Kung bakit siya nandito, wala talaga akong alam. Matagal na kaming naghiwalay. Para kanino mo ito binili? Wala na akong pakialam. Pero pasasalamatan kita sa paggastos ng 80 milyon sa bestidang ito. Ang paggastos sa'yo ay laging sulit. Nag-overthink ka. Narito ako bilang kinatawan ng mga may cancer. Anong ibig sabihin mo? Mukhang hindi alam ng Ginoong ito na ang damit pangkasal ay donasyon pala ni Emma Tsuye. Ano? Malugod nating tanggapin ang kinatawan ng nag-organisa ng subasta at pinakamalaking contributor ng mga item sa subasta, Emma Tsuye, para magsalita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa subastang ito at sa pagpapakita ng habag sa mga may cancer. Isa itong charity auction. Ang huling item na ito na may 520 kumikinang na brilyante sa bestida ay regalo ng asawa ko sa akin. Nais kong ibahagi ang pagmamahal. Sana ang 80 milyong ito ay makatulong sa mas marami na may cancer. Yu Chen. Hiling lang kanila. Planado ang lahat ng ito. Nagkasabuat sila para palabasin kang nag-overpay. Hindi mo ba nakikita ang tunay niyang ugali? Upang pasalamatan ang katabing bulwagan ay may nakahandang hapunan. Sana'y masiyahan kayong lahat. Maganda ang sinabi. Anong gantimpala ang gusto mo? Gutom na ako. Tara, kain na tayo. Makain ka talaga. Nakahanda na ang lahat. Tara na. 80 milyon para sa kasuotang pangkasal. Hindi ako nagsisisi, ibinibigay ko ito sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Nagbibiro ka. Naalala mo ba, nung sinubukan ko ang kasuotan, ang sabi mo itong damit ay para lang kay Hao Shanshan. Hayaan ko kayong magsama. Sandali lang yon, malinaw na ang isip ko ngayon. Kung mahal mo ang isang tao, huwag kang magsalita ng isa at gumawa ng iba. Naway, maligaya kayong mabuhay at pagpalain ng mga anak. Ang hiling ko lang, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Huwag ka nang magpakita muli. Nagpapapansin ka. Hindi magbabago ang isip ni Yi. Ilipat agad ang pond. Ang mga pasyente ay naghihintay. Kuya Yu Chen. Dahil ayaw ni Suyi, itong kasuotang pangkasal, ibigay mo na lang sa akin bilang regalo sa aking kaarawan. Isusuot ko to sa kasal natin. Ako ang magiging bida. Salamat.
Meng Yuchen, anong ginagawa mo? Ito yung 80 milyong damit. Na binili para kay kung ayaw niya, walang ibang makakagamit. Wala si Suyi sa'yo. Tayo ang para sa isa't isa. Kay MS, Suyi. Maligayang kaarawan. Ikaw, paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Bilang asawa mo, kung di ko alam to, hindi ba ko walang kwenta? Kaya, advance ang auction ng sadya bilang regalo sa akin. Salamat, mahal kong Ixiao. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Sui, naglabas ako ng 80 milyon sa kasuotan mong pangkasal. Ngayon nakikipag-date ka sa lalaking to. Tapos ka na ba? Anong gusto mo sa akin? Ang presensya mo, nakakadiri, nawawalan ako ng gana. Umalis ka na. Na-realize ko na, mga pagkakamali ko, di ba ako pwede humingi ng tawad? Di ako santo. Dapat ba kitang patawarin? Kahit na lahat ng sakit ang dinanas ko, para saan yun? Nagkamali ako dati. Babawi ako sa'yo. Ang ilang sugat ay hindi nagagaling habang lalo kang nagpapakita. Lalo kong napapagtanto kung gaano ako katanga noon. Ang presensya mo ay patuloy na nagpapaalala na lumayo ako sa'yo. Ganito na kalaki ang pagkamuhi mo. Kung hindi lang dahil sa kaarawan ni Yi ngayon. Sinapak na kita. Ano? Dahil lang ba sa kapareho kaarawan ni Shanshan? Hindi na ako karapat-dapat sa selebrasyon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mula nang dumating si Shanshan, wala na ako. Tunay na kaarawan. Naalala mo pa ba? Mahal, espesyal na araw mo ngayon. Ang pulseras na ito ay sumisimbolo sa walang kamatayang pagmamahal ko sa'yo. Shanshan, maligayang kaarawan. Suli, wag mong sabihin na akala mo. Para sa'yo ito, naglalaway ka na nga dito. Eksakto. Tigilan mo ang pagloloko sa sarili. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo sa salamin. Paano mo maihahalin tulad kay Shanshan? Kahit sinong lalaki pipiliin, kay Shanshan kaysa sayo. Halatang halata naman ang pipiliin. Di ba, Kuya Meng? Ano sa palagay mo? Tama na ang salitaan. Yochen. Ngayon ay, Ano pa? Huwag mong sabihin na sinasabi mo. Kaarawan mo rin ngayon? Isang karangalan para sayo. Ang makisalo sa kaarawan niya. nangako ka ng selebrasyon. At pinaayos mo pa ako. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ginamit ka ni Kuya Chen para maakit si Shanshan dito. Para sa sorpresa niya. Kalimutan mo na yan. Ate Su, naghandog si Kuya Yuchen ng pailo para sa akin. Tara na't manood tayo. Para sana sayo ang mga yon. Hindi siya karapat-dapat. Naaalala ko ang dating sarili ko. Napagtanto kong napakasama ko pala. Gusto ko lang malaman. Kung mahal mo pa rin ako, gusto kong makita kang magselos. Yun lang. Pero sa totoo lang, mahalaga ka pa rin sa akin. Tigil na yung mga yan. Gamit yung mga walang kwentang dahilan para pagtakpan ang iyo pagiging playboy. Nakakadiri. Laging may bagong kakapalan ng mukha. Kung artista ka, sigurado makatanggap ng Oscar sa pag-arte. Kailan ka naging ganito ka sneaky? Nangako ka dati na kapag humingi ako ng tawad, babalik ka agad sa akin. Dati yun, iba na ngayon. May asawa na ako. Bakit ako pa din ang hinahabol mo? Ako ba'y laruan mo bago ikasal? Bakit ko dapat respetuhin ang isang katulad mo? Yuchen, birthday ko rin ngayon. Pwede ba tayong magsama? Matagumpay ang charity auction ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat ng bisita na pumili ng kanilang dance partner. Ang pinakamagaling na Perez ay makakatanggap ng espesyal na premyo. Kuya Yuchen, hindi ako marunong sumayaw. Pwede mo ba akong turuan? Yee, pwede ba kitang makasayaw? Ang partner mo, nandoon. Sabi ko na, walang namang relasyon sa amin. Bakit mo siya laging inaaway? Tuwing naririnig ko ang mga kalokohang yan, sumasakit ang ulo ko. Umuwi na tayo. Hindi pa ako tapos magsaya. Gusto mong manalo? Binibini. Pwede ba kitang makasayaw? Hindi ko akalaing napakagaling mong sumayaw. Marami pang, hindi mo pa nalalaman. Kailangan kong tuklasin pa ang tungkol sa'yo. Kuya Yuchen, sama ka sa akin sumayaw. Layas ka. Batay sa mga boto, ang mga nagwagi ngayon ay Master Xiao at ang asawa niya. Suyai, ihalina natin ang premyong tampo. Isang 3 minutong mainit na halik. Halik, halik, halik. Ganito ba ang pakiramdam mo? Noon, ngayon naiintindihan ko na ang sakit.
Suyi, anong kulam mayroon ka, na lahat ng lalaki, umiikot sa'yo, hindi kita pahihintulutang, agawin si Kuya Yuchen. Gusto mo nang umuwi? CJ, magbihis muna ako. Layas ka na. Hoy, kailan ka pa naging matapang? Huwag mong isiping, dahil may kasama ka ay malakas ka na. Naalala mo pa ba noong gumagapang ka sa tuhod? Kawawa ka talaga noon. Sa halip na mag-aksaya ng oras, sa pagtuya sa akin, bakit hindi mo hilingin? Napakasalan ka ni Meng Yuchen. Ano, nagbago na ang isip niya? Lumaban ka sa akin. Tandang panira ng pamilya, paulit-ulit mo akong inaapi. Matagal ko nang gustong gawin to, dahil palpak ang magulang. Naturuan ka ng asal. Ako ang magtuturo sa iyo. Ng leksyong di nila itinuro. Ikaw ay isa lamang, tinalikurang pasanggala ni Kuya Chen. Akala mo ba, tunay na nagmamahal si Jishao, bago ka lang panandalian? Pagsawa na siya. Magsisiksikan ka, para mabuhay. Bagay kayo ni Meng Yuchen. Sukat sa isa't isa. Bakit kayo makialam sa buhay ko? Sa mga personal kong usapin, di ko kailangan ang pakialam nyo. Oh, malamang mo naman, di ako ang unang nananapa. Pero subukan mo pa. Mas masahol pa. Sa sampal ang matatanggap mo. Umalis na tayo. Nasaan kwintas ko? Regalo yun ni Yuchen sa akin. Ate, kanina ko lang kita sa CR. Nakuha mo ba? Ang kwintas ko nang hindi sinasadya. Hindi ko nakita ang kwintas. Kung hindi mo kinuha, pwede bang tingnan ko ang bag mo? Ito'y regalo ni Yuchen. Napakahalaga nito sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang basura ng iba ay hindi dapat itago. Kung wala kang kasalanan, pahintulutan mo ako magduda ng mawala. Hindi ko ninakaw ang kwintas mo. Bakit ko ipapakita ang bag ko? Si Yuchen, hindi pa makalimot ni Suyi sa'yo. Naiinggit siya at binigay ito sa akin kaya ninakaw. Ninakaw ang alahas ko, pero ayaw aminin. Kung inosente ka, sabi mo, buksan natin ang bag mo, sa harap ng lahat. Kung may daya siya, papagbayarin ko siya. Tama. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagpakita ng bag. Malinaw na may kasalanan. Talaga, mukhang mabait. Pero magnanakaw. Akala nyo, ninakaw ko ang kwintas niya. Hindi ako. Magpapaawat sa mga tanga. Pero ngayon, pinagkakalat nyo ang kasinungalingan. Nang walang ebidensya, ngayon ay haharapin. Ano ngayon? Tayaan natin, kapag hindi ako magnanakaw, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. At humingi ng tawad. Sige, ikaw lang ang nandoon nang mawala ito. Ikaw ang magnanakaw. Ako mismo ang naglaga. Si Suyi, magsisisi sa lahat ng ito. Paano kung mali ka? Gawin mo ang gusto mo. Paano nangyari yun? Nasaan ang kwintas? Saan mo itinago ang kwintas ko? Ulitin ko, hindi ko kinuha ang kwintas mo. Paninirang puri ito. Hindi kita pinapaniwalaan. Ikaw ang nagtago ng kwintas. Pinaratangan mo ako. Nagnakaw ng kwintas. Hindi mo ba ako? Dapat humingi ng paumanhin. Imposible. Nakita ko, malinaw na. Ikinubli mo ang kwintas. Saan mo itinago ang kwintas na yon? Npethaw, ito ba ang kwintas mo? Kwintas ko yan. Bakit nasa iyo yan? Nahulog sa sahig. Npethaw. Baka hindi mo sinasadyang nahulog. Ikaw, sinadya mo to. Ang galing mo talaga. Huwag mong kalimutan ang pustahan. 100 sampal ang utang. Magsimula na tayo. Nagkamali ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Yung tungkol sa sampal, kalimutan na. Lesiu. Pagtatalo lang, kitang-kita sa Keithy na ikaw ang naglagay ng kwintas sa bag ko. Yuchen, magsalita ka. Nung pinagbabantaan mo, ang asawa ko, ang tapang mo, mga gwardya. Bantayan niyo siya, dito siya hanggang makumpleto ang 100 sampal. Yi, pasensya na. Anong gagawin ko para patawarin mo ako? Naaalala ko, dating puno itong lugar ng mga litrato natin. Bakit wala nang natirang kahit isa? Ginawa mong magulo ang bahay natin. Anong sinusunog mo? Mga lumang diaryo lang. Sagabal lang sa espasyo. Alam ko ang laro mo. Ginugulo mo lang ang atensyon ko. Yi, walang puso ka. Wala kang iniwang alaala. Uminom ka na naman. Tigilan mo yan. Gusto mong malunod. Yi, bumalik ka sakin. Alam kong hindi mo ako iiwan. Meng Yuchen, mahal na mahal mo ako dati. Bakit bigla ka nagbago? Yi, ipangako mo
na hindi ka alis. Pakiusap. Sakin ka lamang, walang makakakuha. Sakin. Bukas, papalaganapin ko. Anong ginagawa mo dito? Yu Chen. Sino ang nag-utos na pumunta ka rito? Yu Chen, kagabi lasing ka. Pinilit mo akong manatili rito. Ayaw mo akong paalisin. Sabihin mo, noong nandito si Sui, dumalaw ka ba kahit minsan? Paano mo nakuha ang address ko? Sinisumpa ko, wala namang nangyari. Nag-aalala lang ako sa'yo, kaya pinuntahan kita. Huling babala, hindi ko nagugustuhin. Makita ka pang muli. Lumabas ka. Pero dati naman. Kasal na si Sui, tapos na kayo, hindi mo ba ako bigyan ng pagkakataon? Hindi mo kayang pantayan, kahit isang daliri ni Sui, malayo ka. Umalis ka. Meng Yu Chen, pagsisisihan mo ito. Gagawin kitang lumuhad para bumalik ako sa'yo. Ikaw ang nagpadala ng tatay mo sa ospital. Ano? Pumunta ka rito ngayon din. Anong kapal ng mukha mong magtanong? Tingnan mo ang balita. Hoy! I lockdown agad ang mga balita. Kung hindi ito makokontrol. Tatay, kumusta ka na? Huwag mo akong tawaging wala akong anak na katulad mo. Nako, pakiusap, huwag kang magalit. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ng doktor sa'yo, wala ka bang pakialam sa buhay mo? Ako, mamamatay ako sa galit dahil sa kanya. Mabuting babae si, 8 taon na siyang kasama mo. Hindi mo ba sinabi sa akin na ikakasal na kayo? Paano naging magulong sitwasyon ito? Huminahon ka. CJ, tawagin mo siya ngayon din. Gawin mo agad. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay abala ngayon. Subukan muli sa ibang oras. Abala siguro siya. Walang sumasagot. Akala mo maluloko mo ako. Nasa kalahati na ako ng hukay. Nakikita ko ang lahat. Makinig kang mabuti. Ang pamilyang Meng ay kay Sui lamang bilang manugang. Kung hindi mo pakakasalan, huwag mo akong sisihin sa pagtatakwil sa'yo. Kumusta po tito? Nabalitaan kong may sakit kayo. Nagdala ako ng mga prutas. Hindi ako kumakain ng prutas. Ang mga prutas na ito ay puno ng bitamina. Mabuti sa kalusugan nyo. Basta't lumayo ka, gagaling ako ng kusa. Ang pinto ng pamilyang Meng ay hindi basta-basta mapapasok. Sinusubukang pumasok sa ganitong paraan, walang pagkakataon. Tito, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa atin? Babalik na lang ako sa susunod. Lumabas ka na. Maliban kung ibabalik mo si Sui. Huwag ka nang bumalik. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumunta dito? Nabalitaan kong may sakit si Tiyo. Pumunta ako para dalawin siya. Bakit ka galit na galit? Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga balak mong panlilinla. Akala mo makakapasok ka sa pamilya namin. Sa pagsuyo sa mga magulang ko, lilinawin ko na. Hinding-hindi akong pakakasal sa'yo. Bakit? May asawa na si Sui. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ikaw ang dapat magising sa katotohanan. Mga peking balita lang. Ang mga yon, edit lang ang mga litrato. Huwag kang maniniwala. Wala akong pakialam sa mga problema. Ayoko nang makialam. Ano ba ang problema mo? Nabubuang ka na ba? Sinabi ko na, tapos na tayo. Tumabi ka. May sakit ang tatay ko. Gusto kanyang makita. Pupunta ka ba? Hindi. Nag-aalala siya sa'yo. Ngayong may sakit siya, dalawin mo lang siya. Nakikiusap ako. May asawa na ako. May sarili na akong buhay. Ayoko nang makisali sa pamilya kailanman. Ano ang silbi ng pagdalaw sa kanya? Walang saysay yun. Tumabi ka. Malapit nang simulan ang kidney transplant. Bago magsimula, umalis ka na. Itutuloy ko ang operasyon. Ang lahat ng utang ko sa'yo. Babayaran kong lahat. Meng Yu Chen, ano ang sinabi mo? Ibibigay mo ang bato mo sa kanya. Wala kang pakialam. Isipin mo ang mga magulang mo. Kung hindi man para sa sarili mong kapakanan, may asawa na si Sui. Kahit ibigay mo sa kanya ang bato mo, hindi ka naman papatulan yan. Ito ang utang na loob ko sa kanya. Chenji, kailan mo pakakasalan si Shanshan? Naghihintay kaming lahat sa piging ng kasal. Tumahimik ka. Sinong nagsabing pakakasalan ko siya? Kung ayaw mo kay Shanshan, bakit ka bumili ng 80 milyong wedding dress? Nakita na namin ang mga eskandalosong litrato. Huwag kang magkaila. Huwag mo sabihin na hulog ka na. Sa tulad niyang sunod-sunuran. Ang sunod-sunurang, iyon ay medyo gwapo. Pero ang katawan, di kayang pantayan ni Shanshan. Paano ka nagkaroon ng swerte? 2 tao ang nahuhumaling sa'yo.
Kung hindi mo siniraan noong araw, hindi sana siya alis. Nababaliw ka na ba? Ikaw ang unang tumawag sa kanyang sunod-sunura na saan na ang tapang mo. Bakit ka biglang nagbago? Sabihin mo ulit kung matapang ka. Tama na, Chenji. Anong masama sa pagsasabi ng totoo? Karapat-dapat ka dito. Pinatutsada ang totoong syota. Itinatago ang kabit bilang legal. Naloko ka. Huwag kaming idamay. Huminahon kayong dalawa. Chenji, kasal na si Suri ngayon. Ang pahirap sa sarili, hindi magbabago ng sitwasyon. Maganda pa ring choice si Shanshan. Baka matapos ka nang walang natirang babae. Para sa isang sunod-sunuran. Yay! Alam kong ito ang utang ko sa'yo. Babayaran kita. Pagkatapos ng iyong operasyon, mapapatawad mo ba ako? Babalik ka ba sa akin? Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Matagal na tayong tapos. Binabawi ko lang ang nararapat sa akin. Para sa iba, hindi ako makakapangako. Wala akong utang sa iyo. Ang iyong medical report. Sigurado ka bang hindi ka maghihintay? Walang tawag mang donor ng bato. Kung walang bato, dedepende ka sa gamot para mabuhay. Ito ang utang ko sa kanya. Oras na para bayaran siya. Kung hindi natin makahanap ng tugmang donor, gaano na lang katagal ang itatagal ko? 3 buwan o baka 6. Sapat na oras para magpaalam ng maayos. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tatagal ng ganito. Bukas. Pakiusap, doktor. Makakasiguro kayo. Mahal, natatakot ako. Takot akong kapag na-ospital na ako, hindi na ako lalabas pa. Huwag kang magsalita ng kung ano. Nakatakda na ang operasyon. Bukas ng umaga, nakuha natin ang pinakamahusay na kidney transplant specialist sa Jiangcheng. Huwag kang matakot. Anong problema? Nandito ako sa'yo palagi. Mataas ang tsansa ng tagumpay. Mabuti ka lang. Kapag kasama kita, ligtas ang pakiramdam ko. Ngayon ko lang naisip. Ang tanga ko noon. Noong mga panahong iyon, akala ko hindi ako mabubuhay. Kung wala siya, mamamatay ako para sa kanya. Ibibigay ang buhay ko. Pero sa huli, Hindi kanya pinahalagahan. Hindi kasalanan mo. Pangako sa'yo. Mula ngayon, proprotektahan kita ng maayos at aalagaan ka. naalala ko noong tayo unang nagkita, binigyan mo ako ng white rabbit na candy. Magbayad kayo para sa proteksyon. Ibigay mo lahat ng pera mo, ngayon din. Dapat pinagpapaguran ng pera. Sa tapat na trabaho, ito'y pagnanakaw. Mali ito. Tumahimik ka. Magbayad ka o kukunin namin sa lakas. Tigil. Tinawagan ko na ang pulis. Umalis na kayo o harapin ang mga resulta. Okay ka lang ba? Darating ba talaga ang pulis? Nagpapanggap lang ako. Heto, kainin mo ito. Mawawala ang masamang swerte. Maging tapat ka at aminin, hindi mo ako gusto noon, hindi ba? Ang tagal mo namang umamin. Pero 5 taong gulang lang ako noon. Ang daya-daya. Ikaw ang nagsimula. Nakalimutan mo na? Ah, Yee, ang arte mo sa pagkain. Hindi ka na ikakasal. Pakakasalan ko si kuya. Mahal ko si kuya. Magpapakasal na kami. Ikakasal na. ang tapang ko noong bata pa. Naalala ko tapat lang ng bahay. Ang tinitirhan namin noon. Araw-araw akong nanghihingi ng pagkain sa inyong bahay. Nang lumipat na kami, nawala na ang masasarap na pagkain. Kung gusto mong kumain, araw-araw akong magluluto para sa'yo. Naku, kasalanan mo itong lahat. Ngayon nagugutom na ako. Luto ka nga ngayon din. Sige, magpahinga ka mabuti. Babalik agad ako. Easy. Sige na, sige umalis ka na. Aalis na ako. Bakit? Bakit lahat ng lalaki nag-iikot sa'yo? May asawa ka na. Bakit hinahabol mo pa rin si Yu Chen? Sa akin lang dapat si Yu Chen. Mrs. Su, narito ako para sa check-up mo. Su Yi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Yee, ginawa ko ang paborito mong curry rice. Mag-utos na maghanap sa buong syudad para mahanap si Sui. Ngayon din. Meng Yu Chen. Saan mo itinago si Yi? Isuko mo siya ngayon din. Ano? Nawawala si... Huwag kang magkunwari. Kung may mangyari sa kanya, habang kasama kanya, hindi kita papatatawarin. Sa buong mundo, walang mas nagmamahal sa kanya kaysa sa akin. Paano ko magagawa? Nasaktan siya. Madalas mo siyang saktan, ikakaila mo pa? Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi sana siya napunta sa ganito. Ikaw ang may kasalanan. Nabigo kang protektahan siya. Paano kita pagkakatiwalaan? Wala kang karapatang magsalita. Ginoong Xiao, nahanap na namin siya sa abandonadong pabrika sa Hilaga. Shanshan Hao, bitawan mo na ako ngayon di. Kung malaman ni Xiaozi, patay ka na. Tumahimik ka. Alam mo ba, kung saan ta, walang sasagip sa'yo, dito ka na lang, bulok. Shanshan, huminahon ka. Anong gusto mo? Pwede tayong mag-usap. Illegal ang pagdukot. Alam mo yan? Wala na akong pakialam. Gusto ko lang na mamatay ka. Kapag nawala ka na lang, saka mapapasa akin si Yu Chen. Hindi ako nakipag-agawan. Sa iyong kailanman, may asawa na ako. Tinanggap ko ng di para sa akin. Magising ka sa katotohanan. Oo, may asawa ka na. Pero sino bang nakakaalam kung anong giuma ang ginawa mo? Sayong-sayo ang atensyon niya. Kung hindi ka nakialam sa engagement party namin, sana kami ni Yu Chen ang magkatuluyan. Lahat kasalanan. Ang lalaking tulad niya, hindi dapat ikasira ng batas. Pakawalan mo ako. Huwag mong palalain pa. Mahal talaga niya ako. Nangakong pakakasalan niya ako. Pag namatay ka na, babalik siya sa akin. Sabihin mo, ano bang espesyal sa mukha mo? Bakit ang daming lalaki nahuhumaling sa'yo? Kapag sinira ko mukha mo, gastuhan ka pa kaya nila? Anong ginagawa mo? Gagapangan ko mukha mo. At susunugin ko ta. Suyi, nararapat lang lahat na sa'yo. Tigil. Tumigil ka. Yi. Ayos ka lang ba? Talagang kahanga-hanga ka. Nahanap mo kami rito, pero maging malinaw tayo. Walang makakakuha sa kanya ngayon. Pakawalan mo siya ngayon, o sige, sabihin mo ang gusto mo. Gusto ko lang siyang mamatay. Shanshan, anong nangyari sa'yo? Pakawalan mo si Inayon din. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patawarin. Yu Chen, lahat ng ito, kasalanan mo. Nangako ka sa akin na pakakasalan mo ako. Paano mo ako nagawang pagtaksilan? Pakawalan mo na siya. At papayag pakasalan ka. Wala nang kasinungalingan ngayon. Akala mo hindi ko nakikita. Mga pakano mo, pagbibigay mo ng bato sa kanya. Gusto mo bang mamatay agad? Kapag siya'y wala na, tsaka tayo magkakasama. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka rito. Pakawalan mo siya ngayon. Huwag mo akong subukan. Papatayin ko siya ngayon din. Huminahon ka. Palayain mo si Yi. At tutuperin ko lahat ng hiling mo. Ito ang usapan. Ako ang kunin mong hostage. Palayain mo muna si Yi. Huwag kang lalapit. Shanshan, huwag kang padalos-dalos. Mag-isip ka mabuti. Kung pumatay ka, wala nang kinabukasan. Para sa atin, huwag kang magpakamangmang. Ikaw ang nagtulak sa akin. Anong meron siya? Pangahas mong isinakripisyo ang buhay mo para sa kanya. Pakawalan mo siya. Pakakasalan kita. Sumpa ko, hindi kita lolokohin ngayon. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Ano nang dapat kong gawin para mabawi ang tiwala mo? Patayin mo siya. Saka lang ako maniniwala. Ang totoo mong nararamdaman. Pwede tayong manatili, magkasama habang buhay. Tama ba? Hindi mo kaya. Mahal mo pa rin siya. Kung di mo kayang bitawan, ako na ang papatay sa kanya. Tigil. Yi. Ayos lang. Ililigtas kita rito. Suyi, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Huwag. Aray. Suyay, pinrotektahan kita. Ngayong pagkakataon, pagkamatay ko, i-donate mo ang lahat ng organs ko. Hayaan itong magbayad sa mga kasalanan ko. Pagbabayaran ko ang lahat. Dalhin mo muna siya sa ospital. Suyi, dahil lahat sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Patayin mo na lang ako. Ang parusa mo ay hintay ka sa batas.